Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masahang ilaw ang manaliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ama, kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang kapanahunan ni Akas, na anak ni Jotam, at apo naman ni Uzias, na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, isama mo ang iyong anak na si Sear-Hasub at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan niyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig, mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok, ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng sama laban sa iyo, ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, ang kanilang sinabi, lusupin natin ang Juda, pasukuin natin at sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabiel. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na uli mauulit. Pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco, na punong lungsod niya, at ang Damasco ay mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria ng kanyang punong lungsod. At ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nananatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang poon, dapat papurihan.
Sa salunsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakakalugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, liktad ang sinuman. Sa loob ng moog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Sion. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan. Pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butuhing ina. Sa hanging amihay, kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang kababalaghang ginawa sa inyo, malaon sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka ng Hades, sapagkat kung ang Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang ipaparosa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa mga kapilya po na nasusukupan ng ating parokya, at sa ibang dako po ng bansa na nakikisa din sa atin, magandang umaga. Sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po. Sa mga nagdiriwang po ng kanilang wedding anniversary, happy anniversary po. At binabati din po namin ang nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa kasal, sina Mr. and Mrs. Charlie and Sonia Bedoa. Happy anniversary po. Sa atin pong mabuting balita, ngayon parang narinig natin parang hindi naman mabuti. Kung titingnan natin kung paano nagalit si Jesus. Ito ay isang hinanakit ng ating Panginoon tungkol sa mga bayang hindi tinalikuran ang kanilang mga kasalanan.
Sinumbatan niya ang mga bayan ng Corazin at Betsaida, sapagkat narinig nila ang mensahe niya, ngunit hindi ito'y pinanindigan ng mabuti. Sinumbatan din niya ang kanyang itinuring na tahanan, ang Capernaum, sapagkat ito'y pinilit na magmataas para sa kanilang sariling kapakanan. Tila nga ba nakakatakot ang babala ni Jesus na mabigat na parusa ang haharapin ng mga bayang ito sa araw ng paghuhukom. Makikita din dito yung awa at habag ng Panginoon na pagbigyan ng pagkakataon ang bayan ng Corazin at Betsaida at Capernaum na sundin ang mga utos ng Panginoon. Mga kapatid, kung paanong si Jesus ay nagbabala sa mga bayang ito. Ito din ho ay babala ni Jesus para sa ating lahat. Kung paanong ang mensahe ni Jesus ay nagpapaliwanag sa atin na tayo ay gumawa ng kabutihan, yun din sana ang ating susundin. Sapagkat sa araw ng paghuhukom ay tayo rin ay huhukom, haharap sa hukuman at makikita natin kung ano ang hatol sa atin. Ito rin ho ay sana makita natin sa ating mga sarili. Titingnan din natin kung paano tayo gumawa at isinabuhay ang mga utos ng Diyos. Hindi lang ho ito babala doon sa mga bayang hindi ipinagpatuloy, hindi nagsisi, kundi para ho sa ating lahat. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakita ba natin ang kanyang grasya? Nakita ba natin ang kanyang awa at habag sa atin? O sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay hindi na natin ito nakikita. Bagkus ang nakikita natin ay ang karangyaan sa buhay. Ang nakikita na lang natin ang kasaganaan ng buhay. Nakakatuwa na kapag umaga, may mga taong talagang perfect sa misa, dumadalo dito, nagsumisimba. May mga taong sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng Facebook Live. Nakakatuwa sapagkat doon mo makikita na pinanindigan nila ang kanilang pananampalataya. Nagsasakripisyong gumising ng umaga para makadulog sa Diyos. At marami naman hong sinabi si Jesus na ang gantimpala ay hindi natin makukuha dito sa lupa, kundi ang gantimpalang ibibigay niya ay doon sa kanyang kaharian. Kaya mapalad tayong mga dumudulog, mapalad tayong lumalapit sa Kanya, sapagkat sa bandang huli, sa araw ng paghuhukom, tayo rin ay makakapasok sa Kanyang kaharian. Kaya nga sabi nga sa verse po ng ating Alleluia, sinabi doon na dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Mahalaga rin dito ang konsepto ng isang lipunan ay dapat nakikinabang sa tinatawag na common good ng lahat ng mga mamamayan. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa at sa ibang tao ay ganyan din ang ginawa natin kay Kristo. Ito sana ang maging bunga ng ating pagsusumikap na paglilingkod kay Jesus. Ang maging bunga ay ang paggawa ng kabutihan. Kung ang ating bayan ay panindigan ang katotohanan at kabutihan, tunay na pagpapalain tayo ng Panginoon habang buhay. Habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa,
kailangan natin dinggin ang kanyang mga mensahe at isabuhay ang mga ito. Nang sa ganon, ang ibang tao rin ay gagawa ng mabuting bagay para sa ikararangal ng may kapal. Mga kapatid, ito ho ay paalala sa atin ni Jesus kung paano nga binalaan niya ang mga bayang ito. Ganon din ang babala niya para sa atin. Na sana ang kanyang mensahe na gumawa tayo ng mabuti ay ating isabuhay. Ang kanyang mga mensaheng magmahal tayo sa ating kapwa ay atin ding isasabuhay. Sapagkat sa araw ng paghuhukom, hindi lamang yung mga taong makasalanan, hindi lamang yung mga taong nagkamali ang dadaan sa hukom, kundi tayong lahat. Tayong lahat na mga mananampalataya ni Kristo. At sana naman sa araw na iyon ay tayo ay may malinis na puso at isipan. Na alam natin sa ating buhay na ginawa natin ang lahat upang tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Harinawa ang mensahe ng Diyos ay kumental sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Nang sa ganon tayo ay maging mapayapa sa araw din ng paghuhukom. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Matiisin ang Diyos at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, ang iyong Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig, naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo ang iyong Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo ang iyong Panginoon. Yaong may mga pusong bugkag at nanlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo, O Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo ang iyong Panginoon. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panibaguhin mo ang iyong Panginoon. Diyos ng habag at pag-ibig, pakinggan mo ang daing ng mundong nasusukol sa pagdurusa at pagkakasala. Palayain mo nawa kami sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang may alay mula sa lupa't buwan ng paggawang tinapay dito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong mga alay ng iyong sumasamang sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa manananalig na tunay, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat kami aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Naway, kahapatan tayo ng Diyos,
Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapangako mo sa piging na banal, ay makatatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas naming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humagot taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos.